Sa gitna ng masikip at maingay na kalye ng Tondo, huminto ang isang lumang ambulansya sa tapat ng isang maliit na bahay. Sa loob, si Mia, isang bata na may sakit, ay nahihirapang huminga, nakahiga sa kama malapit sa pintuan. Ang kanyang nanay na puno ng pag-aalala, ay nasa tabi niya at hinahaplos ang kanyang noo. Kasama ni Joel, ang driver ng ambulansya, ay si Arlene na isang bihasang nurse. Pareho silang mabilis na pumasok sa bahay, dala ang mga kagamitang medikal na kinakailangan para sa emergency na ito. "Kamusta na si Mia?" agad na tanong ni Arlene sa nanay ng bata, habang sinusuri niya ang kalagayan ng bata. Pahirapan na siyang huminga, at lalo pang lumalala, tugon ng nanay, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Si Joel, habang nag-aalala, ay tumulong kay Arlene na ihanda ang oxygen mask para kay Mia. "Mia, ako si Kuya Joel, at kasama ko si Ate Arlene. Dadalhin ka namin sa ospital ha. Gagaling ka doon, magtiwala ka lang," malumanay niyang sabi, habang maingat na inilalagay ang mask sa mukha ni Mia. Si Arlene, habang ina-adjust ang flow ng oxygen, ay nagbigay ng kaunting reassurance sa bata. "Makakatulong ito sa iyo para makahinga ka ng mas maayos. Huwag kang mag-alala, nandito kami para alagaan ka," sabi niya, pinapakalma ang bata sa kanyang propesyonal ngunit mapagmahal na tono. "Nahihirapan na ako Kuya Joel at Ate Arlene," mahinang sabi ni Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. "Huwag kang mag-alala Mia, papunta na tayo sa ospital. Kapit lang ha," sabi ni Joel, habang tinutulungan niya si Arlene na buhatin si Mia papunta sa stretcher. Ang nanay ni Mia, habang sinusundan ang stretcher papunta sa ambulansya, ay puno ng pasasalamat at pag-aalala. "Salamat sa inyong dalawa. Salamat at nandito kayo," sabi niya, pinipigilan ang kanyang mga luha. Nang maayos na ang lahat, sumakay na sila sa ambulansya. Si Arlene ay nagsimulang mag-monitor ng vital signs ni Mia, habang inihahanda ni Joel ang ambulansya, para sa mabilis na biyahe papunta sa ospital. "Punta na tayo Joel," sabi ni Arlene kay Joel, matapos siguraduhin na stable si Mia at handa na ang lahat para sa biyahe. Tumango si Joel at sinimulang i-drive ang ambulansya, habang binabantayan ni Arlene ang kalagayan ni Mia, at pinapanatiling mahinahon ng ina. Ang bawat liko at bawat hinto ay kritikal, kaya't maingat at mabilis ang pagmamaneho ni Joel, puno ng determinasyon na iligtas ang buhay ng bata. Nakakabingi ang tunog ng sirena, ngunit tila hindi iyon sapat upang mapasunod ang trapiko ng Maynila. Sa bawat kanto, parang mas lalo pang sumisikip ang daan, at ang bawat segundo ay parang isang oras na lumilipas. Si Mia ay nakahiga sa stretcher, mahina at halos hindi gumagalaw. Hirap na hirap siyang huminga, at kitang-kita ni Joel sa rearview mirror ang pag-aalala sa mukha ni Aling Rosa, ang nanay ni Mia, na nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Hawak ni Aling Rosa ang kamay ni Mia, habang ang nurse na si Arlene ay nakatutok sa pagbibigay ng oxygen at pagmamatsyag sa kalagayan ng bata. Sa bawat saglit na natatanaw ni Joel ang mukha ni Mia sa rearview mirror, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Nakikita niya ang paghinga ng bata na pahirap ng pahirap, at ang takot sa mga mata ng kanyang nanay. "Joel, bilisan mo," sabi ni Arlene mula sa likuran, na hindi na itago ang takot sa kanyang tinig. "Kailangan nating makarating agad." Lumalaban pa siya, pero hindi ko alam kung gaano pa siya tatagal. "Sinusubukan ko Arlene," sagot ni Joel, mahigpit ang hawak sa steering wheel. Nagsusumikap siyang humanap ng paraan, pumapasok sa bawat bukas na espasyo sa pagitan ng mga sasakyan. Ngunit ang trapiko ay tila walang awa, masikip at hindi gumagalaw ang mga sasakyan sa harapan. Habang nakatitig sa rearview mirror, muling sumilip si Joel kay Mia. Kitang-kita niya ang mahinang pagkibot ng mga mata ng bata, tila nahihirapan na siyang manatiling gising. Ang nanay nito ay nakatingin din kay Mia, hawak ng mahigpit ang kamay ng anak, habang pabulong na nagdarasal. "Mia, kaunti na lang," sabi ni Arlene habang sinisigurong maayos ang oxygen mask sa mukha ni Mia, upang masigurong nakakapasok ang sapat na oxygen. "Naririnig mo ba ako Mia? Kapit lang ha," patuloy na tanong ni Arlene. "Joel, malayo pa ba tayo?" tanong ni Aling Rosa. "Malapit na tayo Aling Rosa. Kaunting tiis na lang," sagot ni Joel, pilit na naglalagay ng ngiti sa kanyang mukha, kahit na puno ng kaba ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa bawat segundo na lumilipas.
Nagmamadali si Joel, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, tila hindi nila matakasan ang kalbaryo ng trapiko sa Maynila. Nakita niya ang isang makitid na eskinita sa gilid na maaaring magsilbing shortcut patungo sa main road. Mabilis niyang ikinabig ang ambulansya papunta rito. "Arlene, humanda ka," sabi ni Joel, habang nagmamaneho sa makipot na daan. Alam niyang hindi ito ang karaniwang ruta, ngunit handa siyang gawin ang lahat para makarating sa ospital sa lalong madaling panahon. Habang binabaybay ang masikip na eskinita, nararamdaman ni Joel ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa bawat kanto, dinadasal niya na sana'y magbigay daan ang mga sasakyan sa unahan. Sa likuran, patuloy na inaasikaso ni Arlene si Mia, pilit na pinapakalma ang sarili at ang nanay ng bata. "Mia, kapit ka lang ha. Naririto kami para sa'yo," sabi ni Arlene habang pinapalakas ang kanyang boses upang marinig ni Mia, ngunit ramdam niyang unti-unti nang humihina ang bata. "Joel," sabi ni Arlene, ang boses ay puno ng pakiusap, "kailangan talaga nating bilisan pa." Naramdaman ni Joel ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Sa kanyang isipan, umaalingongaw ang sariling dasal na sana'y may himalang maganap, upang makalusot sila sa trapiko, at madala si Mia sa ospital bago pa mahuli ang lahat. Ang bawat segundo ay tila nagiging mas mahalaga at mas mabigat. Sa kabila ng ingay ng sirena at mga ilaw ng ambulansya, ang bawat saglit na hindi sila umuusad ay parang mas lumalapit sila sa isang hindi ka nais-nais na katotohanan. "Mia, kapit lang," bulong ni Joel, habang sinisikap niyang gawing mas mabilis ang kanilang biyahe. Para bang nararamdaman niya ang bawat pintig ng puso ng bata, at patuloy siyang nakikipaglaban sa bawat hinto at harang sa kanilang daraanan. Habang binabaybay ng ambulansya ang masikip na kalsada, tila bumabagal ang oras para kay Joel. Sa bawat segundo ng pagkakahinto sa trapiko, nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib, ang takot na baka hindi sila umabot sa ospital sa oras. Sumiksik siya sa bawat maliit na puwang sa pagitan ng mga sasakyan, ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, tila walang magawa ang sirena ng ambulansya upang maibsan ang matinding trapiko. Sa likuran ng ambulansya, patuloy na inaalalayan ni Arlene si Mia, ang bata na hirap ng huminga. Ang nanay ni Mia ay tahimik na nagdarasal sa tabi, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na kamay ng anak. Tila nakakapit siya sa natitirang pag-asa na maibibigay ng biyahe nilang ito. "Joel, bilisan mo," sigaw ni Arlene mula sa likuran, ang boses niya ay puno ng takot at pakiusap. "Kailangan na nating makarating agad." Narinig ni Joel ang pag-aalala sa boses ni Arlene, at lalo pa niyang pinilit na humanap ng paraan upang makalusot sa trapiko. Ngunit bago pa siya makahanap ng puwang, narinig niya ang isang tunog na tumigil sa kanyang puso, ang matinis na tunog ng flatline mula sa heart monitor sa likuran. Biglang huminto ang kanyang mundo. Ang tunog na iyon ay sapat upang ipaalam sa kanya ang isang malupit na katotohanan, na wala na si Mia. Tumigil ang oras para kay Joel, at ang pangakong binitawan niya sa bata na ligtas niyang may hahatid sa ospital, ay nawalan ng saysay sa isang iglap. Sa likod, nakita niya sa rearview mirror si Arlene na tahimik na nakayuko, hawak ang kamay ni Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang ina ni Mia, na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, ay bumagsak sa tabi ng kanyang anak, hinahaplos ang malamig na pisngi ng bata. "Mia," bulong ni Aling Rosa, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Anak ko, gumising ka. Gumising ka. Gumising ka." Pinilit niyang gisingin ang anak, ngunit alam niyang huli na. Tahimik siyang umiyak, ang kanyang bawat hikbi ay nagtatago ng sakit, na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa mga pisngi ni Mia, habang hawak-hawak ang mga kamay ng anak. Dahil sa bigat ng sitwasyon, si Joel ay nagpatuloy sa pagmamaneho papunta sa ospital, kahit naramdam niya ang bigat sa kanyang puso. Sa bawat pag-apak niya sa gas at bawat kambyo, tila lumulubog siya sa guilt at pagsisisi. Hindi niya magawang tumingin sa rearview mirror, dahil alam niyang wala na ang batang pasyente na pinangakuan niya ng ligtas na pagdating. Pagdating nila sa ospital, tinulungan ni Arlene ang ina ni Mia sa pagbaba mula sa ambulansya. Pareho silang walang kibo, pareho nilang dala ang bigat ng pagkawala. Si Joel ay naiwan sa loob ng ambulansya, tahimik na nakaupo sa driver's seat, tila nag-iisip at nagmumuni-muni sa bawat nangyari.
Matapos ang ilang minuto ng pagkakaupo at pagbabalik tanaw sa mga pangyayari, hindi mapakali si Joel. Labis ang kanyang panghihinayang at konsensya na hindi niya nagawang iligtas si Mia. Lumabas siya ng ambulansya at naglakad papunta sa isang malapit na parke, na tahimik at malayo sa ingay ng ospital. Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng puno, ang mga kamay niya ay nakayuko sa kanyang mga tuhod, at ang kanyang mga mata ay nakapikit habang pilit niyang iniintindi ang bigat ng pangyayari. Bakit? Tanong niya sa sarili, pilit na kinakalma ang damdamin ngunit hindi niya mapigilan ang mga luha. Ginawa ko naman ang lahat, pero bakit hindi pa rin kami nakarating sa oras? Habang nakayuko siya, nagsimula siyang mag-isip kung tama pa ba ang kanyang piniling trabaho. Bilang isang ambulance driver, alam niyang bawat segundo ay mahalaga, ngunit sa araw na ito, sa pagkakataong ito, tila hindi sapat ang lahat ng kanyang ginawa. Ang pangakong binitawan niya kay Mia ay bumabalik sa kanyang isipan, ang pangakong, dadalhin kita sa ospital para gumaling ka. Ngunit hindi iyon natupad. Napaisip siya kung para saan ang lahat ng kanyang pagsusumikap, kung sa huli ay may mga pagkakataon pa ring hindi niya kayang iligtas ang mga taong umaasa sa kanya. Maya-maya pa ay naramdaman niyang may tao na lumapit. Si Arlene pala, na tila hinanap siya mula sa ospital. Umupo ito sa tabi niya at tahimik silang pareho, walang imik, kapwa ramdam ang bigat ng kanilang nadarama. Joel, mahinang sabi ni Arlene matapos ang ilang minuto ng katahimikan. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Alam kong mahirap tanggapin, pero minsan may mga bagay na wala sa ating kontrol. Tiningnan siya ni Joel, puno ng pagdududa sa sarili. Pero Arlene, ipinangako ko kay Mia na ligtas ko siyang may hahatid sa ospital. Binigyan ko siya ng pag-asa, pero wala naman pala akong magagawa para tuparin iyon. Paano ko haharapin ang sarili ko pagkatapos nito? Hindi alam ni Arlene kung paano sasagutin ang tanong ni Joel. Alam niyang sanay silang dalawa sa mga sitwasyong tulad nito, ngunit alam din niyang bawat biyahe ay may dalang pangarap, at pangakong hindi laging natutupad. Minsan Joel, sabi niya sa huli, ang pagiging parte natin ng biyahe nila ay mahalaga rin, kahit pa hindi tayo palaging nananalo. Ibinigay mo ang lahat, at sapat na iyon. Pilit ng ngiti ang lumabas kay Joel, bagamat alam niyang mahirap pa rin tanggapin ang nangyari. Sa gitna ng katahimikan, nang mag-isa na lang si Joel sa parke, at pinipilit na pigilan ang mga luha sa kanyang mata, bigla siyang nakarinig ng isang malambing na tinig. Joel, mabigat ang dala mong pasanin, sabi ng tinig. Napatingin si Joel sa paligid at nakita ang isang maliit na nilalang sa tabi niya, isang duwendeng may suot na berdeng damit at salakot. Ang mga mata nito ay kumikislap sa ilalim ng araw. Ako si Lagumbay, sabi ng duwende, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nararamdaman ko ang bigat sa puso mo, kaya lumapit ako upang makinig, at marahil makatulong. Tila nawala ang kaba ni Joel sa di inaasahang presensya ni Lagumbay. Kakaiba man ang nangyayari, nakaramdam siya ng kalmadong kaginhawaan. Napakabigat ng trabaho ko Lagumbay, simula ni Joel, huminga ng malalim at pinunasan ang kanyang mga mata. Ang dami kong pangako sa mga taong dinadala ko sa ospital. Sa bawat pasyente, umaasa akong maililigtas ko sila, pero hindi ko ito nagawa sa huling batang sinakay ko kanina. Napako ang pangako ko sa kanya, at hanggang ngayon, ramdam ko ang pagkabigo. Nakinig si Lagumbay ng may malasakit, tahimik na hinihintay si Joel na magpatuloy. Paulit-ulit kong iniisip na sana may magawa akong mas mabilis. Sana hindi ako na-traffic, pero ano bang magagawa ko? Hindi ko naman hawak ang mga bagay na hindi ko kontrolado. Tumango si Lagumbay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Joel, hindi madali ang tungkulin mo. Ang bawat minuto ay mahalaga, at ang bawat pasyente ay umaasa sa iyong malasakit at bilis. Ngunit tandaan mo, kahit na hindi palaging natutupad ang bawat pangako, mahalaga ang bawat pagsusumikap. Tahimik na tumango si Joel, bagaman alam niyang mahirap pa rin tanggapin. Pero paano Lagumbay? Paano ko magagampanan ang trabahong ito, kung paulit-ulit akong natatalo sa oras at sa trapiko? Parang hindi ko kayang ipagpatuloy kung lagi na lang akong natatalo. Ngumiti si Lagumbay at dahan-dahan na inilabas ang isang bote ng kumikislap na langis mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito kay Joel, na tumingin dito ng may pagtataka. Joel, ito ay isang mahiwagang langis, paliwanag ni Lagumbay habang hinahawakan ang bote.
Kapag ginamit mo ito sa iyong ambulansya, ito ay magiging ambulansya de Pataranta. Makakarating ka sa ospital ng mas mabilis kaysa sa kahit sinong nasa kalsada ng Maynila. At ang pinakamaganda rito, hindi mo na kailangang magpalit ng langis. Nanlaki ang mga mata ni Joel, hindi makapaniwala sa naririnig. Mahiwagang langis, tanong niya, may halong pagtataka at tuwa. Paano iyon? Totoo ba ito? Tumawa si Lagumbay, isang malambing na tawa na parang tugon sa kawalang paniniwala ni Joel. Hindi ako magbibiro tungkol sa ganitong bagay, Joel. Ang langis na ito ay para sa mga taong may mabuting layunin at malinis ang puso. Gamitin mo ito upang makatulong sa mga pasyenteng tulad ni Mia. Tumingin si Joel sa bote, ang kumikislap na langis sa loob ay tila naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon mula sa pagpanaw ni Mia, nakaramdam siya ng pag-asa. Salamat Lagumbay. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan mo. Ngumiti si Lagumbay. Hindi mo kailangang magbayad, Joel. Ang tanging hinihiling ko ay gamitin mo ang langis na ito sa mga taong nangangailangan ng tulong. Huwag kang mag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, at tandaan mo, ang mahika ng langis ay nagmumula sa iyong malasakit. Tumango si Joel, dama ang bigat ng responsibilidad na kasama ng mahiwagang langis. Lagumbay, gagamitin ko ang langis na ito para sa mga pasyente ko, para sa mga katulad ni Mia na umaasa sa bawat segundo ng biyahe. Maraming salamat sa paglapit sa akin, at sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Napangiti si Lagumbay, tila nasisiyahan sa mga salitang narinig mula kay Joel. Mabuti Joel, alam kong gagamitin mo ang langis sa tama. Magpapaalam na ako ngayon, ngunit tandaan mo, kahit mawala ako, ang langis ay mananatili sa iyo upang gabayan ka. Unti-unting naglaho si Lagumbay, ang kanyang anyo ay parang usok na hinihipan ng hangin. Ngunit bago siya tuluyang mawala, narinig ni Joel ang huling mga salitang binitiwan ng duwende. Joel, ang tunay na lakas ay nasa puso mo. Ang langis ay isang tulong lamang upang maabot ang iyong layunin. Alagaan mo ito, at alalahanin mo na ang bawat biyahe ay may dalang pag-asa. Sa kanyang kamay, hawak ni Joel ang mahiwagang bote ng langis. Napangiti siya, hindi lamang dahil sa pag-asa na dala nito, kundi dahil naramdaman niya ang init ng malasakit ni Lagumbay. Sa hapon na iyon, sa ilalim ng malaking puno ng parke, nagdesisyon si Joel na gagamitin ang bagong pag-asa na ibinigay sa kanya, upang maging mas mabuting tagapagligtas ng mga nangangailangan. Kinabukasan, bumalik si Joel sa kanilang istasyon ng ambulansya, na may kakaibang lakas at bagong sigla. Sa kanyang bulsa, maingat niyang itinago ang maliit na bote ng mahiwagang langis na ibinigay ni Lagumbay. Habang hawak ito, naramdaman niya ang isang halo ng kaba, at pananabik sa kung ano ang maaaring mangyari. Hindi ako makapaniwala, pero para sa mga pasyente ko, susubukan ko ito, bulong niya sa sarili habang binubuksan ang hood ng ambulansya. Maingat niyang ibinuhos ang kumikislap na langis sa makina, at habang ginagawa niya ito, tila lumalagablab ang bawat patak, pinupuno ng kakaibang ningning ang loob ng makina. Makalipas ang ilang oras, dumating ang isang emergency call. Isang bata ang kailangang agad dalhin sa ospital, dahil sa matinding lagnat at hirap sa paghinga. Joel, kailangan nating makarating sa ospital ng mabilis. Kailangan na agad ma-ospital ang bata, sabi ni Arlene, ang nurse na kasama niya palagi sa mga emergency na biyahe. Tumango si Joel, at tumingin sa rearview mirror. Andyan na tayo Arlene, sabi niya sa sarili habang sinimulang patakbuhin ang ambulansya. Sa unang apak pa lang niya sa gas, agad niyang naramdaman ang kakaibang bilis ng ambulansya. Parang mas magaan at mas mabilis ito kaysa dati. Sa bawat metro ng daan, naramdaman niya ang kapangyarihan ng mahiwagang langis. Habang tumatagal, tila ang buong kalsada ay nagbubukas para sa kanila, parang may mga puwersang nagtutulak sa mga sasakyan upang bigyang daan ang ambulansya. Joel, ang bilis natin. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, pero parang lumulutang tayo sa kalsada, bulalas ni Arlene, nakatingin siya sa paligid na parang hindi makapaniwala. Parang lahat ng sasakyan, kusang gumagalaw para bigyan tayo ng daan. Napangiti si Joel ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Mukhang swerte lang tayo ngayon Arlene, sabi niya, pilit itinatago ang misteryo ng langis na nasa kanyang isipan. Alam niyang ang bilis na ito ay higit pa sa swerte, ngunit pinili niyang manahimik tungkol dito.
Habang papalapit sila sa ospital, napansin ni Joel na kahit gaano kasikip ang trapiko, tila hindi sila naaapektuhan. Ang mga sasakyan sa harap nila ay kusang nagbubukas ng espasyo, at ang bawat liko ay tila nagiging mas madali at tuloy-tuloy. Si Arlene, na abala sa pagmamatsyag sa kalagayan ng bata, ay hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng kanilang pagdating. Joel, hindi ko alam kung paano natin nagawa ito. Parang himala, karaniwan, inaabot tayo ng 30 minutos o higit pa, pero ngayon, nasa ospital na tayo agad. Pagdating sa ospital, agad nilang ibinaba ang bata at mabilis na dinala ito sa emergency room. Nang makitang ligtas na ang bata, kapwa sila nakahinga ng maluwag, at si Joel ay napatingin sa kanyang ambulansya, puno ng pagkamangha at pasasalamat sa mahiwagang langis. Lumapit si Arlene kay Joel at ngumiti, bakas ang pagkamangha sa kanyang mukha. Joel, ibang klase ang takbo natin kanina. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa ambulansya, pero sana lagi tayong ganito. Parang may himala tayong kasama. Ngumiti si Joel. Oo nga Arlene. Parang may gabay tayo kanina. Ang importante ay nakarating tayo ng mabilis at ligtas, sagot niya, pilit pinipigilan ang sariling ikwento ang tungkol sa duwende at ang mahiwagang langis. Habang nakatayo silang dalawa sa labas ng ospital, naramdaman ni Joel ang kakaibang kaligayahan sa kanyang puso. Alam niyang may dala siyang lihim, ang langis na mula kay Lagumbay, at sa kabila ng pagnanais niyang ikwento ito, pinili niyang manahimik at gamitin ang biyayang ito para sa kanyang tungkulin. Tahimik na nagpasalamat si Joel sa kanyang mahiwagang kaibigan. Salamat Lagumbay, bulong niya. Dahil sa iyong tulong, mas marami pang buhay ang maliligtas ko. Bumalik siya sa ambulansya, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad at ang bagong pag-asa sa kanyang misyon. Sa tulong ng mahiwagang langis, alam niya na hindi lang siya basta isang driver, siya ay isang tagapagdala ng pag-asa at himala, para sa bawat buhay na sasakay sa kanyang ambulansya de Pataranta. Makalipas ang ilang linggo ng paggamit ni Joel sa mahiwagang langis, unti-unti nang kumakalat ang balita tungkol sa kakaibang bilis ng kanyang ambulansya. Sa bawat biyahe niya, palaging mabilis na nakakarating ang kanyang ambulansya sa ospital, kahit pagaano kasikip ang trapiko. Minsan ay naririnig niya ang mga tao sa labas, nagtataka at nagpapalakpakan habang mabilis na dumadaan ang kanyang ambulansya. Sa loob ng ospital, isang araw matapos ang mabilis na biyahe, nakasalubong ni Joel si Dr. Ramos, isang doktor na kilala sa emergency room. Joel, hindi ko alam kung paano mo nagagawa, pero lagi kang nauuna sa kahit sino pa sa kalsada, sabi ni Dr. Ramos na nakangiti, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Ikaw yata ang pinakamabilis na ambulance driver sa Maynila. Malaking bagay ang ginagawa mo sa mga pasyente natin. Maraming buhay na ang nasagip mo, alam mo ba yun? Napakamot ng ulo si Joel, medyo nahihiya ngunit natuwa sa sinabi ng doktor. Naku Dok, ginagawa ko lang naman ang trabaho ko, sagot niya, sinusubukang hindi sabihin ang hiwagang dahilan ng kanyang bilis. Ang mahalaga po ay makarating tayo sa oras, lalo na't mga buhay ang nakasalalay. Pabirong ngumiti si Dr. Ramos. Sige na, huwag ka nang magpakumbaba Joel. Kahit ang ibang mga driver ay nagtatanong kung ano ang sikreto mo. Parang palagi kang hinahawi ng trapiko para makarating agad. Hindi sumagot si Joel, ngunit hindi niya maiwasang ngumiti habang iniisip ang mahiwagang langis at sila Gumbay. Alam niyang sa kabila ng atensyon na natatanggap niya, may lihim na nagtatago sa bawat biyahe niya. Isang araw, habang nakatayo si Joel sa labas ng ospital, pagkatapos ng isa pang mabilis na biyahe, lumapit sa kanya si Mang Rene, isa sa mga kasamahan niyang ambulance driver. Sa mga nakaraang linggo, napapansin ni Mang Rene ang bilis ng bawat biyahe ni Joel, at ang mga papuri na natatanggap niya mula sa mga doktor at pamilya ng mga pasyente. Pareng Joel, paano mo ba ginagawa? Tanong ni Mang Rene, halatang nagtataka at nag-aalala. Alam mo matagal na ako sa trabaho, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng bilis sa pagdadrive ng ambulansya. Anong sikreto mo? Medyo kinabahan si Joel, hindi alam kung paano sasagutin si Mang Rene nang hindi sinasabi ang tungkol sa langis at kay Lagumbay. Ewan ko nang rin pareng Rene, sagot niya habang sinusubukang ngumiti. Siguro swerte lang talaga tayo nitong mga nakaraang biyahe. O baka kabisado ko na ang bawat eskinita at shortcut dito sa Maynila. Napatango si Mang Rene, ngunit halatang hindi siya kumbinsido. Sana ganun nga,
Pero kung may sikreto ka Joel, sana may bahagi mo rin sa amin. Ang bilis mo pare, at dahil doon, mas maraming pasyente ang naliligtas. Napangiti si Joel, ngunit nanatiling tahimik tungkol sa tunay na dahilan. Sana nga makatulong ako sa lahat pareng Rene. Pero kung may pagkakataon, ituturo ko rin sa inyo ang mga ruta at diskarte ko, sagot niya, pilit itinatago ang mahiwagang sikreto sa kanyang mga salita. Minsan, sa isa pang biyahe, may isang ama ng pasyente na sumama sa kanya sa ambulansya. Habang nasa daan sila patungo sa ospital, napansin ng ama ang bilis ng kanilang pag-usad sa gitna ng matinding trapiko. Kuya, grabe, parang nilipad mo lang itong ambulansya, sambit ng ama, na hindi maitatago ang kasiyahan at ginhawa sa kanyang boses. Ang dami ko nang naririnig tungkol sa'yo. Sabi ng iba, ikaw daw ang pinakamabilis na ambulance driver sa buong Maynila. Salamat at ikaw ang naghatid sa amin ng anak ko. Medyo napangiti si Joel ngunit nanatiling kalmado. Walang anuman sir. Ginagawa ko lang po ang lahat ng makakaya ko para sa mga pasyente natin, sagot niya, habang pinipilit na huwag magpakita ng pagyayabang. Sa kanyang puso, tahimik niyang pinasalamatan si Lagumbay at ang mahiwagang langis na nagbigay daan sa ganitong klase ng serbisyo. Pagdating nila sa ospital, agad na binuhat ng mga nurse ang bata papasok sa emergency room, at muling nagpasalamat ang ama ng pasyente kay Joel. Maraming salamat Kuya Joel. Kung hindi dahil sa bilis mo, baka hindi kami nakaabot ng maayos. Isa kang bayani sa mata ng pamilya ko. Ngumiti si Joel, at bagaman alam niyang lihim ang totoong dahilan ng kanyang bilis, naramdaman niya ang ginhawa sa pagtanggap ng papuri ng ama. Sa kabila ng simpleng trabaho bilang ambulance driver, ngayon ay ramdam niya ang mas malalim na kahalagahan ng kanyang tungkulin. Mabilis na kumalat ang reputasyon ni Joel sa ospital, at pati na rin sa mga komunidad na dinadaanan niya. Madalas na siyang tinatawag bilang pinakamabilis na ambulance driver ng Maynila, at dahil dito, mas lalo siyang tinuturing na bayani ng mga pamilya ng kanyang mga pasyente. Isang gabi, nang dumating si Joel sa ospital matapos ang isa pang mabilis na biyahe, natanaw niya si Arlene at tila may hinihintay. Lumapit siya dito at nagtataka. Arlene, may nangyari ba? Tanong niya, medyo kinakabahan ngunit may halo ring pagtataka. Tumawa si Arlene. Wala naman Joel. Natutuwa lang ako dahil sa dami ng napapasaya at natutulungan mo. Hindi mo man sabihin, alam kong may kakaiba kang nagagawa sa bawat biyahe mo. Hindi na sumagot si Joel, ngunit sa kaloob-looban niya, naramdaman niya ang mas malalim na halaga ng bawat papuri at ng bawat pasasalamat na natatanggap niya. Sa bawat pag-apak niya sa gas at sa bawat biyahe patungo sa ospital, nadarama niya ang mahiwagang langis na gumagabay at nagpapabilis sa kanya. Sa gabing iyon, habang nag-iisa siya sa loob ng ambulansya, tahimik niyang hinaplos ang kanyang bulsa kung saan niya palaging nilalagay ang walang laman na bote ng langis. Salamat Lagumbay, bulong niya sa hangin, na para bang naririnig ng mahiwagang duwende. Sa tulong mo, maraming buhay ang naililigtas ko. At sa kanyang puso, alam niya na kahit anong mangyari, ipagpapatuloy niya ang tungkuling ito na puno ng malasakit at pag-asa, isang misyon na may mahiwagang langis na nagiging simbolo ng kanyang dedikasyon, sa pagliligtas ng bawat buhay na kanyang naisasakay. Isang gabi ng kasagsagan ng tag-ulan, bumuhos ng malakas ang ulan sa Maynila. Ang mga kalsada ay mabilis na napuno ng tubig, at ang mga kotse ay halos hindi na makadaan sa pagbaha. Sa ilalim ng madilim na ulap at walang hintong pag-ulan, halos imposibleng isipin na may ambulansyang maglalakas loob na bumiyahe. Ngunit sa kalagitnaan ng bagyo, isang tawag ang natanggap ni Joel mula sa ospital. Isang sanggol na may malubhang karamdaman ang nangangailangan ng agarang atensyon. Napakabigat ng damdamin ng mga magulang ng sanggol na iyon, ang buhay ng kanilang anak ay nasa kamay ng isang mabilis na aksyon. Tumunog ang telepono ni Joel. Nang marinig niya ang sitwasyon mula sa dispatcher, hindi na siya nagatubili. Kinuha niya agad ang susi ng ambulansya, nagsuot ng jacket, at huminga ng malalim. Joel, sigurado ka ba? Delikado ang lagay ng kalsada, paalala ni Arlene, na nasa istasyon kasama niya. Nag-aalala si Arlene, alam niya ang hirap at peligro ng pagbabaybay sa baha. Delikado nga, sagot ni Joel, habang pinipigilan ang kanyang kaba, pero hindi ko hahayaan na mawala ang pagkakataon para mailigtas ang sanggol na iyon. Sasabak tayo Arlene. Naghanda si Arlene,
Kumuha ng mas makapal na jacket at inilagay sa ambulansya ang mga kinakailangang kagamitang medikal. Handa ako, Joel. Tiwala ako sa'yo. Sumakay silang dalawa sa ambulansya, at bago simulan ni Joel ang pagmamaneho, tahimik siyang nagsalita, "Lagumbay, sana gabayan mo kami sa biyahe na ito." Habang binabaybay nila ang mga lansangan ng Maynila, halos walang makitang kalsada, puro tubig, putik, at mga nakatigil na sasakyan na na-stranded sa daan. Pero sa unang apak niya sa pedal, naramdaman agad ni Joel ang kapangyarihan ng langis. Sa kabila ng mataas na tubig sa kalsada, tila lumulutang ang ambulansya sa ibabaw ng baha. Kahit matindi ang ulan, ang pagmamaneho ni Joel ay mas mabilis at mas ligtas kaysa sa inaasahan nila. "Joel, para bang lumulutang lang tayo," sabi ni Arlene, hindi maitago ang pagtataka at kaba sa kanyang boses, habang tinitingnan ng baha sa labas ng bintana. "Ewan ko nga, Arlene, parang may gumagabay sa atin ngayon," sagot ni Joel, pilit itinatago ang sikreto ng mahiwagang langis. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ang langis na iyon ay tumutulong sa kanilang paglalakbay. Sa bawat kanto, kahit halos hindi na makita ang kalsada dahil sa taas ng tubig, naramdaman nilang madali silang nakalulusot. Di nagtagal, narating nila ang lugar kung saan naghihintay ang mga magulang ng sanggol. Sa kabila ng matinding ulan, nakita nila ang mga ito na nakatayo, hawak-hawak ang kanilang sanggol na nakabalot ng makapal na kumot, upang hindi mabasa. Agad na tumigil si Joel sa harapan nila, at lumusong si Arlene sa baha upang tulungan ang mga magulang. "Salamat po, salamat sa pagdating ninyo," umiiyak na sabi ng ina habang iniaabot ang kanyang anak kay Arlene. "Kailangan natin dalhin siya agad sa ospital. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para makarating agad," sagot ni Arlene nang may malasakit, habang maingat na inilalagay ang sanggol sa loob ng ambulansya. Bumalik siya sa ambulansya, at itinakda na nila ang mabilis na paglalakbay patungo sa ospital. Habang nagmamaneho si Joel, naramdaman niya ang bigat ng ulan na bumabagsak sa bubong ng ambulansya, ngunit sa kabila nito, naramdaman din niya ang kislap ng pag-asa sa bawat apak niya sa gas. Tila ba ang buong ambulansya ay binabalot ng isang hindi nakikitang proteksyon. "Joel, kaya pa ba?" tanong ni Arlene, ang mga mata ay hindi nawawala sa sanggol, na humihinga sa ilalim ng oxygen mask na nakakabit dito. "Kakayanin natin, Arlene. Malapit na tayo sa ospital," sagot ni Joel, sinusubukang ipakita ang kumpiyansa kahit na kinakabahan din siya. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, halos hindi makapaniwala si Arlene sa bilis ng kanilang usad sa kalsada. "Hindi ko alam kung paano natin nagagawa ito, pero parang may milagro tayo ngayong gabi," sabi niya. Sa huling bahagi ng biyahe, natatanaw na nila ang ospital. Ilang minuto na lamang ang natitira, ngunit alam ni Joel na bawat segundo ay mahalaga. Sinimulan niyang pabilisin pa ang takbo, at halos hindi na siya humihinga hanggang sa narating nila ang emergency entrance ng ospital. Agad na bumaba si Joel at Arlene, dala ang sanggol na ngayon ay agad na sinalubong ng mga doktor at nurse. "Nakarating tayo ng ligtas. Nandito na tayo," bulong ni Joel habang hawak-hawak ang sanggol at ipinapasa ito sa mga doktor. "Joel, hindi ko alam kung paano ninyo nagawa ito, pero salamat," sabi ni Dr. Ramos habang mabilis na inaasikaso ang sanggol. "Sa lakas ng ulan at sa lalim ng baha, parang himala na nakarating kayo dito." Ngumiti si Joel at nagsabi, "Ginawa lang po namin ang makakaya namin, Doc. Ang mahalaga po ay nakarating dito ang pasyente ng ligtas." Habang lumalabas sila ni Arlene mula sa ospital, naririnig nilang pinag-uusapan ng mga doktor at nurse ang kanilang bilis, at ang tila himalang gabay sa kanilang biyahe. Ang bilis ni Joel kahit sa ganitong sitwasyon. "Para talagang may mahika siya tuwing nagmamaneho," sabi ng isang nurse na nakatingin sa ambulansya. Habang nakikinig, nagpalitan ng tingin si Joel at Arlene. Alam ni Joel ang hiwaga sa likod ng bilis ng kanyang biyahe, ngunit pinili niyang itago ito. Sa kanilang pagbalik sa istasyon, nagpasalamat si Joel kay Lagumbay. "Salamat, Lagumbay," bulong niya, damang-dama ang pasasalamat sa bawat patak ng ulan at bawat himalang naganap ngayong gabi. Sa gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang ambulansya, natanto ni Joel na hindi lamang siya basta isang ambulance driver, siya ay isang tagapagligtas na may misyon at gabay na nagdadala sa kanya sa bawat biyahe, kahit sa ilalim ng pinakamalakas na ulan at pinakamatinding bagyo. Sa pagtatapos ng taon,
ginanap ang isang espesyal na seremonya sa malaking bulwagan ng City Hall ng Maynila, upang kilalanin ang mga natatanging empleyado ng lungsod mula sa iba't ibang larangan. Ang mga pinakamatatapat at masisipag na trabahador mula sa edukasyon, serbisyong publiko, kalinisan, at kalusugan ay binigyang pagkilala. Isa sa mga pinakahihintay na anunsyo ay ang pagpili sa Employee of the Year sa larangan ng pangkalusugan, at lahat ay may kani-kanyang haka-haka kung sino ang tatanggap ng parangal. Sa gitna ng seremonya, ang mayor ay lumapit sa mikropono at inihayag, "Ngayong gabi, binibigyang parangal natin ang mga huwaran ng ating komunidad." Sa larangan ng kalusugan, isang tao ang tunay na nagbigay inspirasyon sa atin sa kanyang dedikasyon at walang pag-iimbot na paglilingkod. Siya ang palaging handa sa anumang oras, sa gitna man ng bagyo o sa kasagsagan ng trapiko. Ang Employee of the Year para sa larangan ng pangkalusugan ay walang iba kundi si Joel Santos, ang ating matapang na ambulance driver. Nagpalakpakan ng mga tao, at naramdaman ni Joel ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya akalain na siya ang mapipili para sa ganitong parangal. Isa siyang simpleng ambulance driver lamang, ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang buong suporta at respeto ng kanyang mga kasamahan, mga doktor, nurse, at mga iba pang propesyonal sa larangan ng healthcare. Habang tinatawag ang kanyang pangalan, hinila siya ng isang opisyal patungo sa entablado. Habang naglalakad, ramdam ni Joel ang bigat ng bawat hakbang, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon, at tila hindi pa rin siya makapaniwala na siya ay itinuturing na bayani ng lungsod. Pag-abot ni Mayor Cruz sa plaque at medalya, nakangiti siyang tumingin kay Joel at nagsalita, "Joel Santos, sa araw na ito, kinikilala ka ng lungsod ng Maynila para sa iyong walang pag-iimbot na serbisyo. Salamat sa iyong tapang, malasakit, at sa pagiging handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Sa iyong dedikasyon, maraming buhay ang nailigtas at nabigyan ng pag-asa. Ikaw ang aming bayani sa kalsada." Tumayo si Joel sa harap ng mikropono, nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit puno ng damdamin ang kanyang puso. "Maraming salamat po sa karangalang ito," bungad niya, sinusubukang itago ang kaba. "Hindi ko po inasahan ang ganitong parangal. Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin, ang tumulong at magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan." Habang patuloy ang kanyang talumpati, tumingin siya sa mga tao at nakita ang mga pamilya na dati niyang natulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat, at dito niya naramdaman ang lalim ng epekto ng kanyang ginagawa. "Maraming salamat po sa mga doktor, nurse, iba pang healthcare professionals at mga kasamahan kong ambulance driver na palaging nandyan. Alam ko po ang hirap ng trabaho nating lahat, pero natutunan ko na ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay," patuloy ni Joel, at nagbigay siya ng espesyal na pasasalamat kay Arlene, ang nurse na palaging kasama niya sa bawat biyahe. "Arlene, maraming salamat sa iyong suporta at lakas. Ang ating samahan at dedikasyon ang nagbibigay ng pag-asa sa mga pasyente natin." Nagkaroon siya ng sandaling katahimikan, at naisip niya si Lagumbay, ang mahiwagang duwende na nagbigay sa kanya ng mahiwagang langis. "Hindi ko po magagawa ang lahat ng ito ng mag-isa. May mga pagkakataon po na parang mawawalan na rin ako ng pag-asa, pero lagi kong pinapaalala sa sarili ko, na bawat segundo ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay. Maraming salamat sa mga nagtitiwala at tumutulong, sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa akin." Matapos ang talumpati, lumapit ang isa sa mga nurse kay Joel at niyakap siya ng mahigpit. "Joel, salamat. Hindi ka lang nagligtas ng buhay, kundi nagbigay ka rin ng inspirasyon sa aming lahat, na patuloy na maglingkod ng may pagmamahal at malasakit." Matapos ang seremonya, sa pag-uwi ni Joel, dumiretso siya sa parke kung saan unang nagpakita si Lagumbay sa kanya. Sa lilim ng mga puno, inilabas ni Joel ang bote ng mahiwagang langis mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ito ng matagal, binalikan ang bawat biyahe at bawat pasyenteng kanyang natulungan. "Salamat Lagumbay," tahimik niyang bulong sa bote, na para bang naririnig ng mahiwagang duwende ang kanyang pasasalamat. "Hindi ko makakamtan ang lahat ng ito kung hindi dahil sa'yo. Ang langis na ito ang naging gabay ko, at dahil sa tulong mo, natupad ko ang tungkulin kong magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan." Alam ni Joel na ang langis ay isang simbolo ng kabutihan ng duwende, ngunit ang kabayanihan at malasakit ay mananatili sa kanya.
Ang kwento ni Joel Santos ay kumalat sa buong lungsod, at marami ang napagtanto ang tunay na halaga ng mga ambulance driver, tulad niya, sa kaligtasan at kalusugan ng komunidad. Sa bawat biyahe, sa bawat pag-apak sa gas, at sa bawat buhay na kanyang naihahatid sa ospital, alam ni Joel na hindi siya nag-iisa. Siya ay may bitbit na piraso ng mahika at pag-asa, na hindi kailanman mawawala sa kanyang puso. Ang kanyang kwento ay naging paalala sa lahat, na ang tunay na kabayanihan ay hindi lamang nakikita sa mga doktor, nurse at iba pang healthcare professionals. Ang bawat miyembro ng healthcare team, mula sa mga doktor, nurse, at hanggang sa mga ambulance driver, ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay.